Matapos nga po mga idol matalo ang Los Angeles Lakers sa huling naging laban nila kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks, which is medyo tambak ng ilang puntos ditong Lakers, score na 118-97, magkakaroon ngayon ng Lakers ng panibagong adjustment. But so far kung titignan po ninyo, lagi natin chine-check yung starting 5 or first 5 lineup ng Lakers, hindi pa rin binabago at wala pa rin pong inalagay na legit na sentro o big man si JJ Redick sa lineup. So far, nandyan pa rin po si Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, Max Christie at Austin Reeves. Ayon na rin po sa ating mga legit na source na nakuha mga kaibigan, ang Lakers po ay magkakaroon ng Twin Tower ngayong taon po na ito para sa kanilang magiging consistent na win. Hanggat hindi po kasi sila nagkakaroon ng maayos na big man sa starting 5 lineup, hindi po sila mananalo. Maraming nagsasabi na walang problema sa mga players ng Lakers, especially sa mga star player nila tulad ni LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves. Meron pang dalawang big man na talagang maaasahan din natin, si Jackson Hayes, si Christian Coloco at si Christian Wood. Pagaling na rin yan mga kaibigan at malapit na yan bumalik. Ito pang magandang update natin dahil nga po another big man ang posibleng pumasok sa Lakers ngayong taon or bago matapos sa season na ito, which is ang tinutukoy ko nga po ay si Dwight Howard. So palagi ko hong mini-mention si Dwight Howard sa Lakers mga kaibigan dahil nga po may chemistry na siya sa ibang player ng Lakers tulad na lamang ni LeBron James. Ilang beses na rin sila nagkasama sa season at maganda rin katandem ni Anthony Davis o kapalitan po mga kaibigan. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, etong small ball lineup po ni JJ Redick nananalo kapag mahina ang team na kanilang nakakalaban at tsambahan naman ang pagkapanalo nila kunwari malalakas sa team tulad na lamang ng Golden State Warriors. Nakalaban nila recently at natalo nila pero dikit lang ang score, ilang puntos lamang ang kalamangan ng Lakers, which is maituturong po natin na tsamba yung kanilang pagkapanalo. Then ito sunod-sunod na yung naging talo ng Lakers dahil nga po sa kanilang paulit-ulit na sistema. Hindi rin naman naging malaking impact yung pagkawala or pagka-trade nga po ni D'Lo mga kaibigan. Pero ang pinakamalaking impact dito, yung hindi naglalagay ng legit na sentro or starting 5 lineup na sentro o big man ng Lakers mga kaibigan sa kanilang lineup. Etong sinasabi ko sa inyo na posibleng maging twin tower nga po ng Lakers mga kaibigan ay magpapanalo at magpapalakas sa kanilang depensa at ofensa. So number 1 kasi mga kaibigan na dapat palakasin ng Lakers at dapat po ma-realize ni JJ Redick na kailangan may malakas at matinding depensa ang Lakers. So gagamitin nila ang advantage ng mga big man. Si Dwight Howard mga kaibigan, legit na sentro yan, naglalaro din bilang power forward, ay tamang-tama at fit na fit po sa Lakers, katandem ni LeBron James. Yan yung sinasabi ko sa inyo yung twin tower mga kaibigan, which is may kukonsider natin na talagang dalawang big man na yan ay malakas po mga kaibigan. Pero mga kaibigan kung si JJ Redick hindi gagamitin, eto nga po si Jackson Hayes at si Christian Coloco, magiging palamuti lamang sila sa Lakers at mawawalan po sila ng silbi. Nakita nyo, maraming natitrade sa Lakers, marami silang mga bagong players pero nasa bench at hindi po nakakapaglaro. Take note mga kaibigan, halos ilang players lamang po nag-iikot-ikot sa rotasyon at yung ibang mga player hindi na po nakakapaglaro mga kaibigan hindi nabibigyan ng minuto. Doon nabibigyan naman minsan pero napaka-limited lamang. Unlike ng mga star player po ng Lakers or starting 5 tulad na lang po ni Rui Hachimura, consistent yan sa starting 5 si LeBron James automatic, Anthony Davis, Austin Reeves mga kaibigan Max Christie. Recently hindi siya ginagamit pero ngayon nung na-trade po si D'Lo, lagi na po siyang nasa starting 5 lineup. So mga kaibigan, abangan natin yung mga susunod na update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.